Isa po mapagpalang panunod sa inyo mga kaibigan at mga kapatid at muli po welcome ko po kayo sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Patuloy po kayong sumusubaybay sa ating pong pag-aaral na may temang The Great Controversy. Patuloy po nating tinutuklas ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos at kung paano tayo ay iniingatan, ginagabayan, pinapatnubayan, bagamat may mga controversies na hinaharap tayo sa buhay na ito. Pinag-usapan po natin nung nakaraan, the foundation of God's government, and if I will be asked, ang masasabi ko lang po ay the foundation of God's government is no other than love. Because of His great love for us, He has given us the Ten Commandments, yung kanya pong mga batas. Dahil yung kanya pong mga batas reflects His character. It reminds us in the fourth commandment of His creation, yung Sabbath po. And then it also reminds us, or it also calls us, He is calling us to worship Him. Tayo po ay sumamba, magpuri sa Kanya, at maging sa Revelation, we are called to go out from this false system na tayo ay dinadaya o linoloko ng kaaway. Ano po? So yan po yung napag-usapan natin. At ngayon naman po ay ipagpapatuloy natin ang napakagandang pag-aaral na ito. At ito po ang pag-uusapan natin. Itong pag-uusapan natin ay isang bagay na talamak o madaming maririnig kayo sa balita, sa news, sa mga palabas, pelikula. At ang topic po na ito ay pinatitle po namin ay Spiritualism Exposed. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod ng 3 Points Ministries na napapanood din naman sa Hope Channel. Purihin ang Panginoon sapagkat patuloy ang ating mga pag-aaral, patuloy po kaming nakapagbabahagi ng pag-aaral mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. At patuloy rin naman na napapakinggan niyo po ang ating pag-aaral sa radyo, sa TV, sa social media, at mga iba't ibang mga pamamaraan upang nang sa ganun ang salita ng ating Panginoong Diyos ay patuloy na lumaganap kung saan man po nakakarating ang mga pag-aaral na ito. Lubos na kagalakan po ang aming nadarama na makasama kayong muli. At kung ito po ang unang pagkakataon na nakakasama namin, yung ilan po sa inyo na maaring it's your first time to join us, please like, subscribe, hit the notification bell. Paki-follow nyo po ang aming page upang nang sa ganon ma-notify po kayo sa lahat ng mga videos, mga pag-aaral na aming pong inihahatid sa inyo. At kung kayo naman ay lagi na namin kasama, we are inviting you to share this video sa mga nanonood sa social media. Pakipindot nyo po yung share button dyan, i-share ninyo sa timeline ninyo, i-share ninyo sa mga mahal nyo sa buhay, i-share nyo po doon sa mga taong iniisip ninyo ay napakahalaga na maintindihan nila itong topic po natin sa pagkakataong ito. At hindi lang yan, mga kaibigan, mga kapatid. Kung kayo naman nanonood sa telebisyon o sa radyo, pakibalita ninyo sa mga kaibigan ninyo na merong pag-aaral na tayong ginagawa na pinag-uusapan natin yung tema nating The Great Controversy. At gusto ko rin pong kunin ang pagkakataon na ito to say thank you sa lahat po ng mga kaibigan at mga kapatid na patuloy pong nagsosupport sa ating pong gawain, sa ating pong gawain online, sa ating pong mga gawain face-to-face. Maraming salamat po. Kami po'y natutuwa ng ilan sa inyo na pupuntahan po namin, nadadalaw. At yung iba naman po sa inyo, hindi pa naman namin kayo nakita ng face-to-face. Nagpapasalamat po kami sa ating Panginoong Diyos sapagkat tuloy-tuloy na nagagawa po nating makapaglingkod dahil kayo'y pinagpapala ng Panginoon at binabahagi ninyo mga pagpapalang ito dito po sa ating gawain. So muli po, maraming salamat sa inyo mga ginigiliw na mga kaibigan, mga kapatid, at patuloy po tayong magpanalanginan at talagang kailangan po natin yan sa dami po ng lugar na napupuntahan po ng inyong lingkod sa iba't ibang bansa. Masasabi kong totoo ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 9 na ang sabi niya doon ay the harvest is plentiful but the laborers are few. Napakarami po na gusto pa po natin gawing mga paglilingkod upang nang sa ganon we can reach
to many people, all for the glory of God. So muli po, maraming salamat po sa inyo at patuloy niyo pong ipanalangin ito pong ating mga paglilingkod at kayo rin naman po ay patuloy po naming isinasama sa aming mga panalangin. At sa pagpapatuloy ng pag-aaral na ito, sama-sama po tayong yumuko at hingin natin ang katalinuhan at kapangyarihan ng gagaling sa ating Panginoong Diyos upang maunawaan natin at maisabuhay natin ang ating mga mapag-aaral. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat po, mahal na Diyos, at sa pagkakataong pong ito, muli po kaming pinagkalooban ng pagkakataon na magkasama-sama upang mag-aral ng inyong mga salita. Tulungan kaming maunawaan, tulungan po kaming maisabuhay, tulungan po kami, Panginoong Diyos, na sa aming pong pakikinig, pagbabasa, ay maisabuhay rin po namin. Hindi po namin ito kaya sa aming mga sarili, ngunit tulungan kaming laging tumingin sa aming Panginoon Jesucristo at ang kanyang pagtatagumpay ay maging pagtatagumpay rin naman namin. O mahal na Diyos, ang pag-uusapan po namin ay napakasensitibong paksa dahil ito po ang ginagamit ng kaaway upang nang sa ganon linlangin ang mga karamihan. O mahal na Diyos, patnubayan nyo kami, samahan nyo kami at tulungan nyo po kami na ang mensaheng aming mapapakinggan ay matanggap po namin ng aming buong puso. Gabayan niyo po kami at tulungan kaming magtiwala sa inyong mga salita, magtiwala sa pangakong inyo pong at pag-asa na inyo pong ipinagkakaloob sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. Isa po mapagpalang panunood sa inyo, mga gili-giliw na mga kaibigan at mga kapatid. Kami po ay natutuwa na makasama kayo sa pag-aaral natin ito. Muli po, nakikinig po kayo sa pag-aaral na may temang The Great Controversy. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay Spiritualism Exposed. Grabe mga kaibigan mga kapatid, itong topic na ito, if we will go through the writings po ni Ellen White, malinaw po na ito ay ginagamit ng kaaway sa huling mga panahon. Ito ang gagamitin niya sa mga huling panahon, sa panahon natin ngayon, upang nang sa ganun dayain ang karamihan. Bakit po? Kasi alam niyo naman, yung konseptong ito ng spiritualism ay you can still talk to your loved ones who died. Hindi lamang yon. Yung mga nangyayari sa mga palabas, sa mga pelikula na pag ikaw ay namatay o kaya naman nandun na sa bingit ng kamatayan, yung kaluluwa mo daw ay lalabas mula sa iyong katawan at pagkatapos makikita mo yung katawan mong ikaw ay nakahiga at pwede ka pang makipag-usap kung kani-kanino. Ano po? Yan yung mga napapalabas. At hindi lang yan. Hindi lang sa panahon ng kamatayan, kundi yung may mga powers pa minsan na mga pinapalabas na yung pwedeng paghiwalayin yung katawan at saka yung soul na sinasabi nila. Pero sa banal na kasulatan, kung pag-uusapan po nating mabuti, ito pong mga ito, itong spirit, soul, and body, ito po ang kinabuuan ng isang tao. Okay? Kumbaga, yung human being, sa Bible po, malinaw po yan na pinag-uusapan na yung human being composed of spirit, soul, and body. Ang ginawa po sa konsepto ng mga Griego at maging sa pinaniniwala ng marami ngayon, hiniwa-hiwalay nila na you can still live. You can still be alive apart from your body. Kaya po sa banal na kasulatan, kung pag-uusapan po mabuti, yung mga scripts, mga words, mga description na ginagamit ng mga authors about themselves ay madalas sinasabi nila, my soul, her soul. Ang ibig sabihin lang nun ay ako. Okay? Hindi po yan yung separate, na meron pong entity sa loob pa ng ating katawang ito. Ayan po ay nandun po sa Greek mythology, na yung soul mo ay kailangan lumabas because the soul is good and the body is bad. Ano? So ito ang ginagamit ng kaaway sa huling panahon. Ay yung tinatawag nga po nila, yung sinabi ko po kanina, yung nasa bingit na kamatayan, yung near-death experience. Na you can still talk, you can see your own body. At ito po ay gawain ng kaaway. Gawain ng kaaway para tayo ilinlangin sapagkat, pag-uusapan natin yan, na kung paano nagsimula ito, paano ito ginagamit ng kaaway, at ano bang sinabi ng ating Panginoong Diyos? Yan po yung mga bagay-bagay na ating pag-aaralan. Ano? At ang ating key text, nasa unang Thessalonica 4:16-17 at ang sabi ganito, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout,
with the voice of an archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. Will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Ito yung pangako natin, Panginoong Diyos, sa kanyang muling pagbabalik. Bubuhayin muli yung mga nangamatay na nanampalataya sa Kanya, at hindi lang po yun yung mga buhay na nananatili, na nagtatapat sa ating Panginoong Diyos, na sila'y buhay sa pagdating na ating Panginoong Diyos, sila po ay makakasama doon sa mga ililigtas. At ito po ang ating greatest hope in this world. There's no other hope na maaari nating panghawakan kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Maging ang kanyang pagbabalik ay nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Ang ginagawa ng kaaway, para bang ito pong spiritualism, pinapakita that you can be alive apart from the Lord. Kasi bakit? Ikaw mismo, you are immortal. Pero malinaw sa salita ng ating Panginoon Diyos, pinag-usapan natin ng mga nakaraan, only God is immortal. Okay? So ito po yung ginagawa ng kaaway. Na ang tendency nito is that we will trust our own capacity. We can trust our own capabilities. We can trust our own nature. We can trust itong ating sariling mga pangangatawan, ating sariling pagkaunawa sa ating mga sarili. Bakit? Kasi at the end of the day, when we die, we don't really die. Okay? So that's why you can still talk. Kaya po yung mga spiritualism na ginagawa na they still talk to spirits. So ngayon, I want to share with you 3 points at nawa po maging madaling paraan para maunawaan, maintindihan, maibahagi natin sa mga kaibigan at mga kapatid natin at tuwing lalabas itong topic na ito, I hope that this will make it easy for us to remember these 3 letter S na nawa po makatulong para nang sa ganun po ay mas malalo nating maunawaan itong pag-aaral natin ito. Again, there's so many things that we can discuss here, but allow me to just share with you 3 points. And the first letter S, since we're talking about spiritualism being exposed. Exposed through what? Exposed through the Word of God. Okay? Through the Word of God. Pag hindi nagbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos, it won't be exposed. It remains to be hidden. And that's why many are being deceived. Bago ko dalhin dun sa unang point, naalala ko lang, I was in India, ito po mga nakaraan, at pagkatapos ay meron po doong na-convert from Hindu. And then, kinikwento niya sa akin, na mula nung pagkabata niya, pinaniniwalaan sila na yung mga possession na nangyayari, na may mga napoposes na mga tao, ang paniniwala nila ay yun daw po yung goddess o yung Diyos nila na sumasapi doon sa taong yun. Yan ang paniniwala nila. But when he learned the scripture, nung natutunan niyang salita ng ating Panginoong Diyos, he understood na ito po pala ay mga masasamang espiritu at gawain ng kaaway to deceive us, upang tayo ay dayain. At ang kanya po mga kapatid, mga kaibigan, sinasabi niya, there are so many, yung big congregation, big, hindi lang congregation, yung people in their territory continues to believe in this. Kasi bakit? Sabi niya sa akin, kasi pastor, it's very attractive. Yung concept, very attractive. Imagine mo, namatay na yung mama sa buhay, you can still talk to them. You can still be possessed by them para makausap mo sila. You can, yung mga gods, mga Diyos-Diyosan na kanilang sinasamba, pwede kang kausapin at pwede kang sapian. So sa kanila, parang ang dating daw po, it's very attractive. But when he learned the word of God, spiritualism was exposed. That this is the doing of the enemy. And so the first letter is, since we're talking about spiritualism, let's look at the source. Who is the source of this spiritualism? At walang iba, of course, walang iba kundi ang kaaway. Bakit? Sa umpisa pa lang ng salita ng ating Panginoong Diyos, sa book of Genesis pa lang, very clearly na sinabi ng ating Panginoong Diyos sa Genesis chapter 3. I'm not sure mga kaibigan mga batid, if you have read that one o hindi nyo pa nabasa, just allow me to share the story. Ano po nangyari doon? Ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, si Adan at Eva, at pagkatapos sa Genesis chapter 3, habang si Eva ay naglalakad, ang nangyari po itong si Satan ay diniceive
dinaya itong si Eva sa pamamagitan ng isang ahas. At ang sabi ng ating Panginoong Diyos, by the way, sa chapter 2, ang sabi ng Panginoon, hindi kayo pwede nyo kainin lahat except doon sa fruit of the knowledge of good and evil, yung tree ng good of knowledge of good and, of the knowledge of good and evil. Hindi nyo pwedeng kainin yung fruit niyan kasi kayo'y mamamatay. Ang sagot ng enemy ni Satan sa Genesis chapter 3 verse 4, you will not surely die. Hindi kayo mamamatay. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos, once we sin, tayo ay mamamatay. At totoo nga, mga kaibigan, mga kapatid, when sin entered the world, ano po nangyari? Ang tao ay nagsimulang mamatay. Maging ang kapaligiran ay naapektuhan. Pero ang sabi ng kaaway, malinaw na malinaw, sabi ng kaaway, you will not surely die. Hindi kayo mamamatay. And this is the very own concept ng spiritualism. Na pag namatay ang mahal sa buhay, pwede mo pang tawagin, pwede mo pang kausapin, dumiretso yan pag mabait, dumiretso yan sa langit, at tinitignan niya tayo mula sa kalangitan. Mga kaibigan, mga kapatid, this is the very deception of the enemy in saying to Adam or to Eve, you will not surely die. When God said, you will surely die. Imagine, dinagdagan lang niya. It's the same words. You will surely die. You will not surely die. Dinagdagan lang ng kaaway. And so this is the source, the beginning. The start of this concept, it begins with whom? The source is no other than Satan. Kung ano yung sinabi ng Diyos, kanya pong binabaliktad. At i-relate natin, practical sa ating mga buhay. At madalas ganito ang ginagawa ng kaaway sa atin. Yung mga bagay na bawal, yung mga bagay na hindi natin dapat gawin, ano pong sinasabi niya? Hindi, okay lang yan. Di ba? Mahalaga masaya. Mahalaga, nag-enjoy ka. O, di ba? Yan ang ginagawa rin ng kaaway sa atin. Tayo ay niloloko rin, tayo ay dinidisib din ng kaaway. Kung ano yung sinabi ng Diyos na huwag gawin, yun mismo ang sasabihin ng kaaway na dapat nating gawin. And He presents it to be very attractive. Kasi bakit po? Pag hindi natin kilala ang ating Panginoong Diyos, hindi natin alam how He moves, hindi natin alam kung ano ang Kanyang sinabi, madali tayong madadaya. But once we study the Word of God, the choice is ours. Kaya lang po pag minsan nun na nangyayari, we tend to hold on doon sa mga bagay na feeling natin masaya, feeling natin okay na, feeling natin kompleto na. We tend to hold on to that instead of holding on or believing sa salita ng ating Panginoong Diyos. Sabi ni Ellen White, Great Controversy, page 549, the theory of the immortality of the soul was one of those false doctrines that Rome, borrowing from paganism, incorporated into the region of Christendom. Kasi bakit po ano nangyari? If you will look at the history, yung mga Christians, they were being persecuted because of their faith. Ano po nangyari? Patuloy silang lumalago habang sila'y pinapatay, dumadami ng dumadami. Kumbaga parang may description pa nga yung mga early fathers during that time na yung blood ng Christians, ito ay parang tubig na nadidiligan yung mga binhi ng katotohanan at mas marami pang tao nakakakilala sa ating Panginoong Diyos. But when Rome ay na-convert into Christianity, and then yung mga Christians during that time, because they get tired of being persecuted, masaya sila na na-convert yung mga leaders, yung sa Rome. Ano po nangyari? Unti-unti na rin pumasok yung worship of idols, pumasok na po itong theory of the immortality of the soul inside Christianity. Okay? Pero tandaan niyo po, ang source nito, nagsimula kay Satan, sa umpisa pa lang, we are being deceived. Pero ang nangyari po mga kapatid, in the history, makikita rin po natin na patuloy na ginagamit ng kaaway at ito nga po, pumasok sa Kristyanismo nung ang Roma ay na-convert into Christianity and they started putting in itong mga false teachings, false doctrines na hindi sang-ayon sa salita
ng ating Panginoong Diyos. And we will look into the Bible. Makikita po natin how serious God is in dealing with spiritualism. Tingnan nyo ha, sabi sa Leviticus 20:27, basahin po natin. A man or a woman who is a medium or has familiar spirits shall surely be put to death. They shall stone them with stones, their blood shall be upon them. It shows how serious that the Lord doesn't want His children to be exposed into this kind of practice. But with the rise of ito pong sa Christianity at ipinasok na siya, you can be a Christian and at the same time you can practice this. Yan ang ginawa ng kaaway. Kasi bakit? Yung convenience nga naman, yung feeling na, syempre naman, mga kaibigan, mga kapatid, di ba, masakit mawala ng mahal sa buhay. Lalo na kung yan ay pinaka-close mo, magulang mo, or asawa mo, or anak mo. And then pagkatapos, di mo na makakausap. And then you will be given the hope by the enemy, by Satan, no? Na pwede mo pa rin silang makausap because they did not die. Pagala-gala lamang sila o kaya na sila naman ay diretso na daw nasa langit. And then pwede mong tawagin at pwede siyang mag-possess sa isang tao and then he or she can talk to you. You know, it sounds attractive, especially when you're depressed. When you're so lonely, so sad sa iyong sitwasyon sa buhay. So ito ang pinipresent ng kaaway. Pero dito sa banal na kasulatan, we can see how serious God is. That He doesn't want His people to practice this. Pero yun nga po, ngayon, pwede kang maging Kristiyano, pero you can practice all of this. Pwede kang makipag-usap sa mga loved ones na namatay na. So ito po mga kapatid, we want to expose it from the Scripture, from the Word of God, that this is the working of Satan. Hindi ito galing sa ating Panginoong Diyos. Because malinaw po sa banal na kasulatan, once na namatay ang tao, it's the end. The memories, the love, the hatred, lahat po yan ay mawawala na. And that's why we need to know and understand where this is all coming from. It's coming from Satan who wants to deceive us. At alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, pag hindi tayo nagbabasa ng salita natin, Panginoong Diyos, madali po talaga tayong madadaya. Because why? We will trust sa ating experience. We will trust with how we understand things. Instead of trusting sa salita at sa sinasabi ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakakaalam ng lahat ng bagay. So number 1, we look at the source of this spiritualism. Number 2, let's look at the signs. Okay? Signs. Bakit signs, Pastor? Kasi tingnan nyo po, ang sabi sa Matthew 24:24, in the last days, for false Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Okay? So, ito pong spiritualism, mga kaibigan, mga kapatid, there's also signs. Pag sinabi nating signs in connection to that text na binasa natin, signs and wonders or miracles. Miracles, mga kaibigan, mga kapatid. May mga pandarayang gagawin ng kaaway na we will look at it na para bang ito'y isang mirakulo. Na yung mahal natin sa buhay ay makakausap pa natin. Nangyari na yan sa Old Testament. Nangyari yan sa Old Testament. Kaya naman, when we study the Bible, spiritualism, the tactic of the enemy, which is using in these last days, it can be exposed. Ang sabi po ni Angel Rodriguez, their power of persuasion is to be found not in the content of their message, but in the power of supernatural manifestations called signs or miracles. They perform signs thus appealing to the affective side of human beings rather than to their discretionary and rational abilities. Ayan, ang ginagawa po nitong mga miracles na ito, mga mirakulong ito, ang dinadali ng kaaway yung ating emosyon. Okay? And alam nyo naman, mga kaibigan, mga kapatid, pag ang nadadali yung emosyon, ano po nangyayari? Hindi na tayo makapag-isip ng maayos. O, diba? Ganun naman talaga. Pag ikaw ay sobrang saya, diba? Yung emotions mo, super happy. Ang nangyayari po ay yung decision natin is clouded. We cannot decide properly. Ang tendency, mag-yes na lang tayo kagad sa mga request sa atin or talagang pagbigyan na lang natin when we are too happy.
Pag tayo naman ay too sad, ganun din. Yung emotions ay nagpe-play ng major role. At ang nangyayari, instead of our minds or yung ating rational abilities na nagko-control ng ating emotions, ang nangyayari, yung emotions natin ang nagko-control sa ating mga pag-iisip. Okay? Ito po nangyayari. So, yung mga miracles na ipapakita will be very attractive, will be very convincing, at hindi lang yung tatamaan yung emosyon na para bang, uy, grabe yun ah. Pwede pala. Ha? At eto mga kaibigan, mga kapatid, ang sabi doon sa text na binasa natin, even the elect. Even those who have understood already the Word of God, especially pag sila'y dumaraan sa mga pagsubok at problema ng buhay, ang mangyayari po, itong mga signs and miracles and wonders na ipapakita ng kaaway will be very attractive. Magiging very attractive in a sense na parang gusto mo. Halimbawa, meron po akong naalaman na isang story of a person who's been preaching the Word of God. Pero ano po nangyari? Nung ang kanyang anak ay namatay, nagkaroon ng sakit, ano po nangyari? He started going. Hindi masolve ng prayer Hindi masolve ng kahit anong doktor. Pumunta siya sa yung mga mediums. Pumunta siya dun sa mga makakatulong sa kanya na tapos nung namatay na, niisip niya pwede pa daw mabuhay ulit, buhayin ulit ngayon dito sa mundong ito or makausap man lamang niya. Kaya mga kapatid, even if we already understand, pero kung hindi ganun kalalim ang pagtitiwala natin sa ating Panginoong Diyos, we will be shaken so well by the enemy na ang tendency, mga kapatid ko, mga kaibigan, sa halip ng panghawakan nating pag-asa ay ang salita ng ating Panginoong Diyos na siya'y muling babalik at bubuhayin niya ang mga nangamatay sa Kanya, panghahawakan natin ngayon itong mga pandaraya ng kaaway. Kaya po isang practical na lesson na pwede natin kunin dito. We need to decide based on the Word of God. Hindi nakabase sa ating nararamdaman. Alam nyo, ang ganda pa niyan. Pag binasa nyo pa nga yung word na Steps to Christ, how yung feelings natin can be so deceiving, na Satan will manipulate our feelings. Ano po nangyayari? Yung kapatawaran ng Diyos, ang nangyayari, hindi mapanghawakan ng maraming tao. Kasi bakit? Ang ipaparamdam ni Satan sa atin, hindi na kayo mapapatawad. Grabe yung ginagawa ninyong kasalanan. Grabe yung mga kamali ang inyong ginagawa. Grabe yung mga nagawa mong kasalanan, hindi na yan mapapatawad ng ating Panginoong Diyos. Pero ang sabi ng ating Panginoong Diyos, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Ang sabi ng Diyos, mapapatawad, pero ang sabi ng kaaway, hindi ka na mapapatawad. Yan ang sinasabi ng kaaway. Kaya naman mga kaibigan, mga kapatid, yung feelings natin can deceive us. And no wonder, sa Jeremiah, sinabi rin ng author, the heart is deceitful above all things. Who can understand it? And that's why, it's important, mga ginigiliw na mga kaibigan, mga kapatid, na ang pag-asa natin, hindi nakabase lamang sa ating nararamdaman, sa ating nauunawaan lang, o sa mga bagay na nakikita natin na para bang miracles or wonders, nakabase dapat sa salita ng ating Panginoong Diyos so that when the time comes that the enemy will use his full power to show signs, miracles, and wonders to make us believe in the concept of spiritualism, we will hold on to the Word of God because the Word of God is clear. Amen? Ito po mga kaibigan ko, mga kapatid ko, napakahalaga. Kasi ang dami ko na pong na-Bible studyhan na ang nangyayari, kapag ito na yung tinatouch na topic, at sasabihin namin sa totoo lang, kapatid, kaibigan, sa banal na kasulatan, ay hindi na natin sila makakausap. They don't want to listen anymore. Because they cannot accept. Naalala ko nung one time, meron ako na Bible study sa Las Piñas. Ang nangyari, bago ako umakyat sa bahay niya, merong paru-paro na dumapo sa kanya.
At pagkatapos nandun ako sa baba, tinitignan ko siya, sabi niya, "Hi, loves." At pagkatapos, nung lumipad yung paru-paro, nandun ako sa baba, tinitignan ko lang siya, sabi niya, "Bye-bye, loves." Tapos nag-flying kiss pa siya. Ang paniniwala niya, yung asawa niya, yung paru-paro, yung asawa niya nag-manifest through the butterfly, hinawakan siya, at now, nagbabay siya. At nung in-explain na namin ang salita ng ating Panginoong Diyos, it was very hard for that person to accept the truth. Hindi niya matanggap kasi bakit all those years daw, tuwing merong mga paru-paro, merong ibon na dadaan sa bahay niya, o kaya naman may mga mapatawag sila ng yung mga espiritista para kausapin yung kanyang mahal sa buhay, nakakausap naman daw. Nakakausap naman daw. Kaya paano daw niya mapapaniwalaan itong sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos? And so sometimes that's what the enemy will be doing. He will touch on our emotions. He will play with our emotions. Para nang sa ganun maniwala at panghawakan natin yung kanyang mga pandaraya kaysa sa salita ng ating Panginoong Diyos. Basahin pa natin to, sabi ni Ellen White, Satan has long been preparing for his final effort to deceive the world. Little by little, he has prepared the way for his masterpiece of deception in the development of spiritualism. He has not yet reached the full accomplishment of his designs, but it will be reached in the last remnant of time. Except those who are kept by the power of God through faith in His Word, the whole world will be swept into the ranks of this delusion. The people are fast being lulled to a fatal security to be awakened only by the outpouring of the wrath of God. Grabe mga kapatid, mga kaibigan. Based on this description, what we are seeing now na mga pandaraya ng kaaway about spiritualism, hinahanda niya pa so that the whole world will be deceived, especially those who are not reading the Word of God. And if we will relate it in the digital world, okay? Because ang inyo pong lingkod is serving in AWR, Adventist World Radio, Center for Digital Evangelism. Pinatouch rin po namin itong mga topics na ito. Ano po nangyayari? When we look at media, especially social media, ano po makikita natin? Mga movies about spiritualism. Mga movies that encourages us to talk to spirits. That they are bad spirit, but they can be good. We can talk to them. They can help us solve problems. Mga kapatid, ito ang pinapalabas ngayon sa television, sa social media, and it's easily accessible to a lot of people. Imagine ninyo, bubuksan mo lang yung phone mo, you will open your social media, you will be exposed to all of this deception from the enemy. And sadly, if we do not know the truth, we won't be able to identify. If we do not know His words, we won't be able to identify. Hindi natin malalaman ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos at ganun din ang pandaraya ng kaaway. So, ang magiging basis na lang ng ating pagdidesisyon ay kung anong convenient. Kung ano yung masarap sa pakiramdam. Kung ano yung maganda sa paningin. Kung ano yung masarap pakinggan. Kung ano yung kaaya-aya para sa atin. So ito po ang ginagawa ng kaaway, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. And in the last days, now we can see many people are being exposed to this concept. The concept of spiritualism. Kaya po napakalaga na ngayon, ma-spread natin ang Word of God in media, and even in the social media, and even face-to-face, so that people will know the truth about the Word of God. Amen?
Kaya po, tayo mga kaibigan, mga kapatid, kamusta? Baka po pag minsan ang basihan natin ng katotohanan ay kung ano lang yung masarap sa pakiramdam o kung ano lang yung naintindihan natin without really the guidance of the Word of God, then we are prone to be deceived by the enemy. Kasi nga po, madaling madaya pag hindi natin alam ang katotohanan mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. That's why I encourage you now to go back to His words. I encourage you now na talagang pag-aralang mabuti ang salita ng ating Panginoong Diyos upang nang sa ganun hindi tayo madaya ng kaaway. O diba, laging sinasabi yan eh. Kumbaga parang sa mga traffic law, if you're not aware of your rights, if you're not aware of the law, ano mangyayari? Madali kang madadaya. Madali kang mapapaniwala. Ano po? Pero pag alam mo, you know your rights, hindi ka basta-basta madadaya o masasabihan ng ano paman. Okay? So number 1, we look at the source. Number 2, we look at the signs na ang gagawin po ng kaaway sa katapus-tapusan o sa kahuli-hulihan, dadayain niya ng todo. At kung tayo po'y hindi handa, many will believe in his deception. And remember mga kaibigan, mga kapatid ha, ang kaaway ay sanay na sanay kung paano tayo dadayain. He's been cheating and lying for how many years? And so he knows us so well. Alam niya kung paano tayo madadaya, alam niya kung paano tayo, and that's why we cannot rely sa ating mga sariling mga kapangyarihan, sa ating sariling kakayanan. Kailangan natin, ang third letter S natin, we need a safeguard from this spiritualism. Okay? Ano ang safeguard natin? Muli, ang lagi nating sinasabi, dito sa pinag-aaralan natin, yung great controversy, we need to go back to the Word of God. Pag-aralan natin, why? Because a failure to understand the truth about death leaves us open to the deceptions of Satan. Pag hindi natin alam ang katotohanan mula sa salita natin, Panginoong Diyos, madali tayong madadaya. Ano bang sinasabi ng Biblia? Sa Psalms 13 verse 3, ang sabi po dito, "Consider and hear me, O Lord my God, enlighten my eyes, lest I sleep the sleep of death." Maraming beses sa banal na kasulatan, yung word na sleep ay inequate sa death. Basahin nga natin to. At least 53 times in the Bible, the word sleep is equated with death. The Bible writers concur that there is no conscious existence in an immortal soul that leaves the body immediately after death. Okay? So, kaya po ikinumpara sa pagtulog. Why? Because, ano po? Hindi alam yung mga nangyayari sa paligid. Hindi alam kung ano. Di ba pag natutulog, hindi natin alam. Ano yung mga nangyayari sa paligid natin? Hindi natin alam kung may nagnanakaw na ba, meron na bang gagawa sa atin ng masama. Hindi nga natin alam kung meron na bang earthquake. Di ba? Minsan nga nakakatuwang pangyayari na nag-earthquake ng malakas, tapos bilang usap-usapan sa office nung the following day, tapos sasabihin nila, grabe yung earthquake, no? Tapos sasabihin mo, ay, hindi ko naramdaman. Bakit? Kasi natutulog na ko eh. Hindi ko alam na nag-earthquake na pala. Di ba? Ganun na nangyari mga kapatid. Tapos hindi mo na alam, nagbaha na pala. Di ba? Kaya po di ba may mga pangyayari na biglang nag-landslide and because people are sleeping, they cannot prepare. You know, hindi nila alam kung ano nangyari. So ang kamatayan ay parang pagtulog. Pero hindi lamang yon. Ibig sabihin mga kapatid, there is no consciousness. Ano po mangyayari? Mamamatay, pag namatay, parang natutulog, hindi alam ang mga nangyari sa paligid, hindi nakapag-communicate. Nako, meron pang minsan magsasabi, hindi, pastor, na-try ko, may nagko-communicate. Ha? Sabi ko, paano? Kasi po yung asawa ko pag natutulog, nagsasalita, pag kinakausap, nasagot naman. Ano? Pero ang totoo mga batid, generally, hindi. Ano po? At anong pag-asa doon? Ang pag-asa yung key text natin. Kaya sila kinumpara sa natutulog kasi bakit? Sila'y gigising kailan pag sila'y namatay? Gigising sila sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kung sila'y nananampalataya, gigising sila sa pagkabuhay na maguli sa pagkabuhay. Pero kung sila
ay hindi nananampalataya, they will be awakened, but for punishment. Merong mahabang pag-aaral yan, mga kapatid. I have no time to fully discuss that with you, but the Bible is very clear. When you look at Ecclesiastes, sa chapter 9, verses 9, 5 to 6, ano pa sabi doon? We know that we will die. Alam natin tayo mamamatay. Pero, hindi nalalaman ng patay ang anumang mga bagay. And so, the Bible is very clear about this teaching. And that's why our safeguard is to go back to the Bible, understand the teaching about death. Ano ba ang pag-asa natin sa kamatayan? O ito sabi pa nung iba, dumiretso na yan, pastor, sa langit, yung mga mababait. Iba naman diretso na sa impyerno. Yung iba, kung medyo mabait, medyo masama, nasa gitna yan, tinitignan pa kung anong gagawin. Ito, tingnan nyo tong text na ito. 1 Corinthians 15, 16 to 18. For if the dead do not rise, for if the dead do not rise, then Christ is not risen. Okay? Pero ito ay pumapatungkol sa second coming, Hindi ito pumapatungkol sa ngayon, pag namatay ka, pwede ka pang mag-rise up immediately. No. This is referring to the second coming of Christ. And if Christ is not risen, your faith is futile. You are still in your sins, then also those who have fallen asleep in Christ have perished. Okay. Ang text na ito ang sinasabi, kung hindi tayo nananampalataya sa ating Panginoon Kristo na siya'y nabuhay na maguli, then, hindi natin mapangahawakan yung konsepto ng resurrection din para sa ating mga sarili. Pero tingnan nyo yung dulong mga salita. Then also those who have fallen asleep in Christ have perished. Teka lang, kung sila'y dumiretso na sa langit, bakit ang sabi dito, those who have fallen asleep in Christ o yung mga nangamatay kay Kristo ay wala na silang pag-asa? Kung hindi daw tayo nananampalataya at naniniwala o hindi nagtagumpay si Kristo mula sa kamatayan. Dapat hindi na sinabi to ni Pablo na they will perish. Kasi bakit? Nasa langit na nga sila Kung yan ang totoo. Kung totoong dumiretso na sila sa langit. Dapat ang sinabi na lang ni Pablo, then also those who have fallen asleep in Christ, they are already happy. Or they are already sad if they are already being punished. Pero sabi ni Pablo, they have perished. Kasi bakit, mga kapatid? Even Paul understood it correctly na pag tayo'y namatay, tayo'y nasa libingan lamang, at ang pag-asa natin ay ang ikalawang pagparito ng ating Panginoon Kristo. At kung hindi nabuhay ang ating Panginoon Kristo, wala pa pong dumiretso sa langit, except for those who experience special resurrection, or just like Elijah or Enoch who went straight to heaven. At saka yung sinasabi sa Matthew 27 that the graves were open nung nabuhay muli ang ating Panginoon Kristo, and then sila ay nabuhay na maguli, and possible they went up to heaven with Jesus. Okay? So, pero maraming pagkakataon sinasabi ng Banal na Kasulatan, if we die, our only hope is in Christ. Walang ibang way to resurrect. Walang dumediretso sa langit. Walang dumediretso sa impyerno. Wala po, mga kapatid. We are all in the grave. And then when Jesus comes for the second time, He will reward those who have faith in Him. Ito pa, pasahin pa natin. Unang Pedro, 1:4. Ang sabi dito, inheritance incorruptible and undefiled and does not fade away, reserved in heaven for you. Ang sabi dyan, ito daw pong incorruptible, undefiled, that does not fade away, hindi nalalantay, hindi nasisira na inheritance, it is reserved in heaven for you. Kung dumiretso na ng langit, bakit naka-reserve pa for them? Nasa kanila na, ini-enjoy na nila. But Peter was also giving hope, reminding them that if we die here on earth, we remain in the grave. But our hope
when Jesus comes again, when we will experience the fullness of His salvation. Yung inheritance na incorruptible, undefiled, hindi nawawala, is reserved for those who have faith in Christ. Amen? Kaya mahalaga, maintindihan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya ito ang pag-asa natin. Titus 2:13, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Ang ating pag-asa, ang ating mapangahawakan, ang salita ng ating Panginoong Diyos, ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay muling babalik. Siya ay muling babalik upang tubusin at iligtas ng buo, ng tuluyan, ang lahat ng mga nanampalataya sa Kanya. Kaya po yung dito sa buhay na ito, when we lose our loved ones, I know, mga kaibigan, mga kapatid, baka po may mga sumusubaybay ngayon na you believe all your life na ito na yung pag-asa ninyo. Na ang pag-asa ay naroon na sila sa langit. Ang pag-asa ay you can just pay for their entrance to heaven if they are in hell. Yung pag-asa ay yung mas mahalaga, nakakausap natin ngayon. No. The greatest hope is in Christ. And that's why, even now, for our loved ones, we need to help them to grow in Christ. Mga kaibigan, mapatid, ang pag-asa natin. Kung gusto natin yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga anak, yung ating mga kapamilya, yung ating mga tao sa paligid na mahalaga sa atin, ay kahit na may kamatayan, ay may pag-asa pa rin, ipakilala po natin ang ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa. Ipakilala natin sa mga tao na nangangailangan ng pag-asa. Why? Because the enemy is giving us false hope. Binibigyan tayo ng maling pag-asa sa buhay na ito. Ang pag-asa natin, ang ating safeguard is to go back to the Word of God and hold on to His promises. Kamusta mga ginigiliw na mga taga-subaybay, mga kaibigan at mga kapatid? How is our Bible reading? Kamusta po yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos? Kamusta po yung pakikipag-usap natin sa Kanya? Meron akong mga nakakausap, ang sabi nila, Pastor, hindi na ako nakakapagbasa masyado ng Biblia, pero ang mahalaga, nakapag-pray naman ako all the time. Mga kapatid, mga kaibigan, it's important to still read the Word of God. Kasi it's through the reading of the Word of God that the tactics of the enemy will be exposed. And when it is exposed, maa-identify natin if we are already being deceived. Kaya po, di ba, ngayon sa balita, yung mga ginagawang pandaraya, let's say yung mga magic tricks, di ba, when it is exposed, di ba, pag pinanood mo nung una, parang, wow, ang galing! Paano nila nagawa yun? Yun pala, may mga mabibilis lang talaga ang kamay, may mga tricks na ginagawa, ano? So that's why they are able to do it. Pero ang point ko, mga kaibigan, mga kapatid, yung mga pandaraya, once it is exposed, you will be able to identify. Yung mga modus, di ba? Pag napanood mo, yung tactics, yung gawain, at nakita mo nang nangyayari sa iyong harapan, 1, parang alam ko na to 2, hoy, parang ito. Number 3, nakita mo na, you will identify and so you can defend yourself. Or you can already go down or makbo ka na. You can defend yourself. And ito po mga kapatid, ma-expose ang tactics ng kaaway when we go back to the Word of God. Always go back to the Word of God. Sa pagtatapos, I want to read this. Witchcraft is demonic. It seduces people into false worship and counterfeits a genuine relationship with God. But it can never satisfy the deepest needs of the heart. Spiritualism is at the heart of Satan's plan to take the world captive. But Jesus, by His grace and power, sets captives free from the chains of evil
that bind them. What we need today is to grow in Christ. What we need today is to go back to the Word of God. What we need today is to talk continuously to our Lord and Savior Jesus Christ so that we will not be deceived by the enemy. Remember yung text natin kanina. There will be false prophets, false Christ. At kung tayo hindi nagbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos, madali po tayong madadaya. Kahit i-relate nyo na lang po dito sa buhay natin. Pag hindi natin alam ang mga tactics o hindi natin alam ang mga pamamaraan, ang mga rules at marami pang iba, we will easily be deceived. Lalo na pag ignorant tayo about things, we will be deceived. And that's why we go back to the study of the Scripture. We go back and we read it faithfully by the grace of God. Huwag po nating kaligtaan, mga ginigilo ng mga kaibigan at mga kapatid. Alam ko po na pag minsan we can be so busy at ang nangyayari, ito, yung lagi ko po sinasabi sa inyo, baka po yung ilan sa inyo, baka yung lagi yung may mga ilan sumasabi sa akin, sabi sa akin, Pastor, ang dali po ng summary nyo ng lesson, hindi na ako nagbabasa. Ay, wag po. Magbasa po kayo. Kasi bakit po? Mahalaga po na kayo po mismo, you will taste and see that the Lord is good. I cannot taste for you. I'm only sharing with you how in my reading I have tasted and I have seen the goodness of God. And you, kaibigan, kapatid, matitikman mo if you start going back to the Scripture and experiencing Jesus daily. I hope, mga kapatid, itong mga pag-aaral natin, it's encouraging you to go back to His words so that we will not be deceived by the enemy. Muli po, pinag-usapan natin, spiritualism exposed. We look at the source of spiritualism. We look at the signs of spiritualism. And we look at the safeguard to this spiritualism. Nawa po'y na-bless kayo at nawa po'y patuloy tayong mag-aaral ng salita natin, Panginoong Diyos, at patuloy tayong lumago sa ating relasyon sa Kanya. Sama-sama po tayong yumuko sa panalangin. Maraming salamat po, mahal na Diyos. Muli kaming pinaalalahanan na tunay pong napakabuti ninyo at kayo nagmamahal ng lubusan sa amin and you do not want us to be deceived. O mahal na Diyos, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala at pagkakamali. Forgive us, Lord, if there are times that we are so complacent or even, Lord, sometimes we neglect the reading of your word. Help us, Lord, to go back to your words, pag-aralan pong ito mabuti upang nang sa ganun kami po ay hindi madaya ng kaaway. We know, dear God, that we cannot do this on our own. We wrestle against, not just against flesh and blood, but against power and principalities, and we cannot do this. We are powerless on our own. But with you, dear God, nothing is impossible. And so, Lord, help us to trust you, help us to believe in you, help us to study your word. Help us to grow in our relationship with you daily. At Lord, anumang pong mga pagsubok at problema na maamin pong mararanasan sa buhay na ito, tulungan niyo po kami magtiwala lang sa inyo. Alam po namin, mahal na Diyos, na sa panahon ng pagsubok at problema, doon po kami tutuksuhin ng kaaway na magtiwala sa aming sariling nararamdaman, magtiwala sa aming mga sariling kagustuhan, magtiwala sa mga pamamaraan na taliwas sa inyong mga salita. O mahal na Diyos, tulungan niyo po kami magtiwala lamang sa inyo. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, at anumang pong problema, pagsubok na kanilang nararanasan, tulungan niyo po sila, mahal na Diyos. Tulungan niyo po kami na magtiwala at manghawak sa inyo ngayon at magpakailanman sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Muli po, maraming salamat, mga kaibigan at mga kapatid. Purihin ang ating Panginoong Diyos na tayo po'y nagkasama-sama sa programang ito at nawa po'y na-bless kayo. Nawa po ay naging madaling paraan ito upang maunawaan at naging praktikal itong ating leksyon. Patuloy ko po kayong inaanyayahan to share this video. Share niyo po itong pag-aaral na ito sa mga kaibigan ninyo, sa mga mahal niyo sa buhay at maging blessing rin naman sa kanila. At muli po, maraming salamat for supporting our ministry, for supporting our face-to-face and online ministry. At nawa po'y patuloy pa kayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa iba pa pong mga pag-aaral na aming ginagawa at nawa po maging kapakinabangan sa inyo ang lahat ng ito. Muli po, purihin ang ating Panginoong Diyos. All glory and praises belongs to Him. God bless you all.